Magandang araw mga kapatid sa Panginoon. Muli na naman tayong magsasama-sama sa online service sa araw na ito. Salamat sa Panginoon kahit na dumaraan po tayo sa ganitong sitwasyon, ganitong pagsubok sa ating buhay. Wala pong makakahadlang upang tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon dahil yun po ang nararapat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pananambahan sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya nararapat lang po sa iyo ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. Kataas-taasan ng karangalan ay nasa sa iyo po. Panginoon, sa paglapit namin sa araw na ito, kami po ay humihingi ng patawaran, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga naging kasalanan sa iyo. Yung mga nakomit namin na hindi ka nais-nais sa iyong paningin. Sa aming mga magulang, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid sa laman. Gayon din po sa aming kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng tao na patuloy na nagawa namin ng hindi ka nais-nais. Ito po ay aming dinudulog sa iyo at hinihingi namin ng kapatawaran sa iyo. At alam namin na napakatakila mo, napakamakatarungan mong Diyos na magagawad sa amin ng kapayapaan, ng katiwasayan at pagpapatawad sa aming buhay. Salamat po Diyos sa umagang ito, kahit na po kami dumaraan sa ganitong pagsubok, na minsan ito po ay nagdudulot ng takot sa bawat isa. Salamat pa rin Panginoon, dahil lagi mong pinapaalala sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Saan man kami magtungo, palaging akay-akay mo ang bawat isa, ang bawat anak mo, na patuloy na sumusunod sa iyo. Panginoon, pinapasalamatan ka rin namin sa patuloy na pagbibigay mo ng aming mga pangangailangan. Kahit na po napakahirap na sitwasyon, hindi po ito naging hadlang upang maipaabot mo ang iyong tulong, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan po, Panginoon. Dahil po ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming magulang, ikaw ang aming Ama, na patuloy na kamakalinga sa iyong anak. Salamat po Panginoon, maski po sa bahay kami na patuloy na sumasamba sa iyo at nagwo-worship sa ganitong pamamaraan. Panginoon, malaya po kami na masasabi namin na ikaw ang tunay na Diyos at mapapasalamatan ka namin dahil ikaw nga po ang napakabuting Diyos na nagbibigay ng lahat-lahat sa amin. Ang dalangin ko po Panginoon ay yung maibsan na, matunaw na po ang itong ganitong pandemic na ito, itong mga virus na ito na nagpapahirap, na patuloy na humahadlang sa bawat isang mga tao, sa aming kapatid, upang magsama-sama magpuri sa iyo. Panginoon, dalangin ko na mawala na po itong pandemic na ito. Hindi lang po dito sa Pilipinas, Panginoon, sa buong mundo po, na patuloy na dumaranas ng ganitong pagsubok. Pero alam ko po, dahil yung mga anak mo, kung saan man lugar, ay patuloy na umaawit, sumasamba sa iyo at nagpupuri sa kadakilaan at kabutihan ng iyong puso. Panginoon, sa umagang ito,
Turuan mo kami at bulayin ang iyong mga katotohanan sa iyong salita. Sa Espiritu at katotohanan, dito kami ay sasamba sa iyo. Panginoon, gamitin mo ang iyong salita upang kami ay mapanuto, maituwid sa lahat ng aming landasin na tinatahak sa panahon na ganito. Ang wala pong makakadlang, anuman ang iharang, ang anuman ang maging balakid, dahil ang pagpupuri namin sa iyo ay siyang magbibigay ng kapayapaan at katiwasayan sa aming buhay. Gamitin mo po ang salitang ito sa aming buhay, ang maghahatid ng mensahe mo, na patuloy na magbibigay ng implikasyon sa aming buhay. Magamit ito namin pang mapanuto sa aming tahakin, Panginoon, sa ngayong pandemic na aming naranasan. Panginoon, gamitin mo rin ang iyong salita sa mga awit, Panginoon, at sa pagpalakpak at sa pagkakantahan ng iyong gagamitin, Panginoon. Aming mga nganganta, aming mga manunugtog, at higit sa lahat ang mensahero ng iyong itinalaga na magbibigay ng iyong salita. Bigyan mo po siya ng talino at kakayahan, Panginoon, na magampanan ang iyong salita na maayos, Panginoon, na may deliver sa amin. Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataong ito, ang kalulatian mo, ang kadakilaan mo ang makita, Panginoon. At kami at Panginoon ay sasamba at patuloy na aawit at patuloy na makikinig sa iyong salita. Ang lahat nito ay pinapasalamat namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've done in my life, you took my darkness and gave me your eyes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you,
kayo'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ang iyong ngalan, pagkat kayo'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sisigaw, dadagilangin, nag-umabaw sa piling. Ang kalakan sa puso ko noon, ngayon ay naman, Panginoon. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sisigaw, dadagilangin, nag-umabaw sa piling. Ang kalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sisigaw, dadagilangin, nag-umabaw sa piling. Ang kalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Panginoon, sa inyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa inyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus,
puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos. Sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos. Sa habang panahon ako ay sasamba. Aming Diyos. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my pains, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
Purihin ng Diyos sa ating sama-samang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Although again, tayo ay hiwa-hiwalay, nasa inyo-inyo kayong tahanan, and yet, tayo ay nagkakaisa sa pagpuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating Diyos. Maraming mga tao ngayon dala sa nangyayari, dala ng pandemic, marami ang nagugulumihanan, nababagabag, marami na ang nababatbat ng takot. Marami ang nakapagsasalita na ng mga bagay-bagay na kinakikitaan ng kawalan ng pag-asa. Sa ating mga anak ng Diyos, sa panahong ito, dapat pa rin ang naririnig sa atin ay ang pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Hindi ko sinasabing huwag nating pansinin ang problemang ating kinakaharap. Pero sa kabila ng problema ang ating kinakaharap, sa gitna ng matinding pagsubok, dapat pa rin pinupuri natin ang ating Diyos. Ngayong pananambahan natin, magsasalo-salo tayo sa isang mensaheng may pamagat, purihin ng Diyos ngayon at magpawalang hanggan. Praise the Lord now and forevermore. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dalangin po namin ngayon ay yung pagpalain ang aming pagsambang ginagawa. At sa amin pong pagsasalo-salo muli ng mensahe na inihanda ng iyong lingkod, maging pagpapala ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nawa ang mensahe aming Diyos ay maging pagkain na sa amin ay magbibigay kalakasan upang kami, Panginoon, ay patuloy na makagawa ng mga bagay-bagay na nakalulugod sa iyo. Magbigay ito sa amin ng encouragement, ng comfort upang sa kabila ng mga kaganapan sa panahong ito ay manatiling namumutawi sa aming mga labi ang ikaw ay purihin, luwalhatiin, pasalamatan at sambahin. Muli, Panginoon, gamitin niyo ang iyong lingkod sa paghahatid ng mensahe sa iyong mga anak. Nawa, Panginoon, maluwalhati pa ang iyong dakilang pangalan sa aming patuloy na pananambahan at sa pagsasalo-salo namin ng iyong salita, ng mensahe, ay kami, Panginoon, ay mailapit sa iyo, mas malapit kaysa sa dati, at kami, Panginoon, ay ma-comfort, ma-encourage, mabigyan ng guidance. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Praise the Lord now and forevermore. Ang ating text, Psalms 113, verse 1 to 3. Psalms 113, 1 to 3. Praise the Lord. Praise the Lord, you His servants. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. Verse 3, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Kung papansin ninyo, mga kapatid sa Panginoon, 5 beses binanggit yung salitang praise. Purihin. Verse 1 sabi, praise the Lord. Second, praise the Lord, you His servants. And then third, praise the Lord, praise the name of the Lord. Sa verse 1, 3 beses binanggit yung salitang praise. And then in verse 2, let the name of the Lord be praised. And then in verse 3, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. 5 times, mga kapatid, binanggit. Anong ibig sabihin nito? Napakahalaga ng purihin, luwalhatiin, pasalamatan, parangalan ang ating Diyos. Napakahalaga, napaka-importante na gawin ang purihin ang ating Panginoon. Sa Bible, mga kapatid sa Panginoon,
Pagka merong salita na inuulit-ulit, yun ay nagsasaad ng kahalagahan. At dito, again, 5 beses inulit ang purihin ang Diyos. At kailan siya, according to our text, when is the right time to praise the Lord? When is the right time to praise the Lord? Sabi sa verse 2, mga kapatid, praise the Lord now and forevermore. Verse 3, from the rising of the sun until its setting down, the name of the Lord is to be praised. And so kailan? Kailan dapat purihin ang Panginoon? Ngayon at magpawalang hanggan. I'd like you to take note of the word forevermore. Merong mga tanong na tanong na sa akin. Meron bang forever, Kuya Gami? Meron ba talagang forever? At karaniwan, ang focus ng question sa love life, sa relasyon ng mag-boyfriend at girlfriend, sa relasyon ng mag-asawa, meron bang forever? Wala. Wala. Ang dami mag-boyfriend, girlfriend, sweet na sweet nung una. Best of friends sila. Nag-end up, worst enemy ang isa't isa. Maraming mag-asawa sa simula, maayos ang pagsasama, pero marami ang naghiwalay. Maraming mga mag-asawa, tapat sa isa't isa. Pero ang pagsasama ba ay forever? Come on, nung mamatay yung asawa, tapos yung pagsasama. So walang forever pagdating sa tao at sa anumang gawain dito sa lupa. Pero ang purihin ng Diyos, mga kapatid, forever. Dito sa lupa, we need to praise God. We need to thank God. Pagkatapos natin na mabuhay dito sa lupa at kinuha na tayo sa heaven, patuloy ang ating pagpupuri. So praising God is an activity that has to be done and is actually what the believers of God, the children of God, will do after life here on earth. Pag nasa heaven na, wala na tayong gagawin kundi magpuri, sambahin, luwalhatiin ng Diyos. And so yun lang ang forever. Pero dito sa lupa, wala tayong masasabing forever. Nakakalungkot isipin na yung mga nagsasama na talaga namang ang sweet, ang saya, nagkahiwalay. Hindi dahil naglokohan, kundi dahil kinuha ng kamatayan. And so, mga kapatid sa Panginoon, merong isang bagay na hindi dapat mawala sa atin. Ano yon? Ang purihin ang Diyos. Praise God, ang sabi, all you His servants. Lahat daw ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, purihin siya ngayon at magpawalang hanggan. Praise the Lord from the rising of the sun until its setting down. So mula umaga, pagsikat pa lang daw ng araw, at paglubog nito, purihin ang Diyos. By the way, mga kapatid, ang araw, hindi yan umaalis sa kanyang lugar. Technically, hindi yan sumisikat, hindi yan lumulubog. Andiyan dyan yan. Ang sinasabi lang yung day in, day out. So, the point is, sa lahat ng panahon, dapat siyang purihin. Sabi nga ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, in all circumstances, praise and thank the Lord, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tinatanong niyo ba, o baka may nagtatanong sa inyo, ano ba ang kalooban ng Diyos? Isa sa mga kalooban ng Diyos. Dito sa 1 Thessalonians 5:18, ang sinasabi, it is God's will for us in Christ Jesus to what? To praise God, to thank God,
when? In all circumstances. Meaning, sa panahon na maayos ang buhay, at sa panahon na may ulan, may bagyo, purihin ang Diyos. In all circumstances, ang sabi, when the going gets tough, hindi lang when the going is easy, when the going is smooth, at walang problema, sabi, when the going gets tough, and the tough gets going, it is God's will for us to praise God in all circumstances. Alam niyo, pwede naman talaga yun yung sa ating buhay ay ando doon yung pagpuri. No, pagdilat pa lang ng mata natin hanggang sa muling ipikit natin sa ating pagtulog. Alam niyo kung paano? Yung attitude. Yung attitude, no? We can always be in the attitude of praise and thanksgiving. Sa panahong ito, mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang daming tao, angal ang maririnig mo. Sumbat. Yung expression ng kawalan ng pag-asa. Kung merong ganon, sila yon. Hindi tayo dapat maging katulad nila. Dapat maging sa panahong ito, ang papuri sa Diyos ay namumutawi sa ating mga labi. Dapat siyang purihin. Why do we need to praise God? Bakit dapat sa lahat ng pagkakataon ay dapat nating purihin, pasalamatan, luwalhatiin ang ating Diyos? Isa sa mga kadahilanan is because God is God. Ina-appreciate yun. Yung pagiging Diyos ng ating Diyos, ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo, enough reason for us to praise Him, to honor Him, to glorify His name. Sa Psalms chapter 100, ang sabi, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God," mga kapatid. It is He who made us and we are His. Pansinin niyo yung verse na yan, verse 3. Know that the Lord is God. And so again, let me reiterate the point. One of the major reasons why we need to praise God is because God is God. And then, ang sabi, He made us and we are His. And so God is our Creator. Sa Kanya tayo. Nilikha niya tayo. We are His people, the sheep of His pasture. Tayo ay sa Kanya at siya ang ating pastor. No. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. And then in verse 5, for the Lord is good. Praise God. The Lord is good. His love endures forever. Napakabuti daw ng ating Diyos. At ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Nagpapatuloy ito hanggang magpawalang hanggan. Alam niyo, maraming mga tao, kung magiging honest tayo, hindi tayo gusto. At ako rin, I have to be honest, isa sa mga struggle ko ay yung gustuhin, yung hindi ka gusto-gusto. Tayong lahat may ganon. Tayong lahat nagdi-discriminate, mga kapatid sa Panginoon. At dito, in the name of Jesus, mag-grow tayo. Sikapin natin at talagang hingin natin yung grasya ng Diyos na ibigin natin. Pati hindi ka ibig-ibig, pati na yung kaaway nga natin, sabi ng Panginoon mag-ibigan kayo sa isa't isa. And that is the greatest commandment of the Lord, to love one another. But the thing is, merong mga tao talaga naman ang hirap gustuhin. Siguro ako rin sa ilan sa inyo, hindi nyo rin ako kagusto-gusto. But the point is this, tayong lahat mahal
ng Panginoon. Wala siyang itinatangi. And because of that, individually and collectively, purihin ang Diyos. Dapat siyang pinupuri. His love endures forever. His faithfulness is from generation to generation, and God is good all the time. God is good all the time. His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Great is His faithfulness. Mga kapatid, marami pang dahilan kung bakit dapat purihin ang Diyos. Ang dami. Maging sa panahong ito, marahil ang ilan sa inyo ay nag-iisip, sa panahong ito, hirap na hirap ang maraming tao at kasama tayo sa naapektuhan ng pandemyang ito. Ano ang dapat nating ipagpuri at ipagpasalamat sa ating Diyos? Meron ba na dulot na mabuti ang pandemic na ito? Mga kapatid, kung magiging aware lang tayo at ang focus natin ay sa mas mabuting side, napakarami. Napakaraming dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sa kabila ng pandemyang nagaganap. Ang problema sa maraming tao, sa totoo lang mga kapatid sa Panginoon, ang focus mas nadadala doon sa negative side. Ang daming magandang bagay, maraming mga kaganapan na maganda, hindi yun ang pinupuna, kundi yung ilan na nakasasakit, yung ilan na sa tingin niya ay hindi maganda, mas napofocus doon. And so, hindi nga makapagpuri sa Panginoon. Mga kapatid, ang pandemic na ito, ang coronavirus, hindi maganda. At napakaraming negative effects rin sa maraming tao. May kapangyarihan ang virus na ito. Hindi natin dapat i-set aside yon. Kaya hindi dapat tayo nagbawalang bahala eh. Hindi tayo dapat mga pasaway at minsan ay nagiging walang pakundangan sa kapakanan ng iba. Bawal lumabas ng walang face mask. Bawal yung walang social distancing. Mga kapatid, kayo at ako, marami nang nakikita na grabe, wala silang pakialam sa epekto ng pwedeng mangyari sa iba. Hindi sumusunod sa batas. Mga negative yan, mga kapatid. Pero the point is, ang daming positive. Ano ang isa sa magandang nagawa ng epidemyang ito? Ang isa, mga kapatid, pansinin niyo kung di ito totoo. Halos lahat ng tao ay kumilala ngayon. Kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Marami, nagsasabi sila, may pera, mayaman, bilyonaryo, pero hindi sila makaasa sa pera. Nakita nila ang limitasyon ng lahat ng bagay na material dito sa lupa. Marami ang kumikilala ngayon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Napakagandang pangyayari yan. Noon talaga namang, anong Diyos? Anong kapangyarihan meron ng Diyos? Ang lahat, marami ang nakatuon sa isip nila, yung personal na kakayanan, yung material na meron sila, kayamanan, pera, impluwensya, authority, doon. Pero dahil sa pandemic na yan, maraming tao, nakita nila, napakalimitado pala ng magagawa ng kayamanan, ng kaperahan, ng impluwensya. Kapangyarihan na lang Diyos. Kapangyarihan na lang ng Diyos ang inaasahan. Isa pang mabuti na nagawa ay ano? Mga kapatid, naging madasalin ang maraming tao. Napansin niyo ba yon? Marami naging prayerful. Dati anong panalangin? Pero dahil sa pandemic na yan, a lot of people became so prayerful. Isa pa, ang mga miyembro ng pamilya
marami, hindi man lahat, naging malapit sa isa't isa. Dahil hindi makalabas. Ginamit ng Panginoon ang mga mag-asawa, lalo maging close sa isa't isa, ang mga magkakapatid, magulang sa mga anak. Di ba, naging cause ng bonding, nag-develop ng better relationship. Samantalang noon, nasa isang bubong pero hindi nagpapansinan. Kumakain, hindi nag-uusap. Nasa isang bahay, hindi nag-uusap. Kung mag-uusap, paano? Texting. Sa cellphone. Ngayon, marami. Enjoy na nagkukwentuhan habang kumakain, nag-i-enjoy sa kanilang fellowship. Another na magandang bagay na nagawa ng pandemic, and we need to praise God for this, nabuhay ang malasakitan at bayanihan sa napakaraming tao sa buong mundo. Napansin nyo, dito lang sa church natin, sa Day by Day San Pedro, nagpapasalamat ako kasi dito ang dami mga kapatid. At yung mga hindi dito umaattend sa Day by Day San Pedro, let me inform you na talagang nabuhay yung malasakitan, yung bayanihan. Mga kapatid, mula nang magsimula ang lockdown, hindi nagkulang ang church na ito sa pag-support dun sa mga kapatiran na wala ng hanap buhay. Lahat ng pumupunta dito sa church na nangangailangan ng relief goods, ng assistance, umuuwi. Meron silang daladalang blessing galing sa Panginoon. Kanino galing yon? Of course, sa God. Pero ginamit yung mga kapatid. Hindi nga lang yung member dito sa Day by Day San Pedro eh. Marami rin sa ibang churches o sa ibang local church ng Day by Day. Nagpapadala sila dito. Nabuhay ang malasakitan. The other day, pagpunta ko rito mga kapatid sa Panginoon, kumuha ako ng ilang supot dahil meron akong dinistribute ko. At ako po mga kapatid, hindi nawawalan ngayon ng daladalang bigas, no, na nakasupot-supot na yon sa sasakyan na ginagamit ko. Kasi pag nakakita ako ng mga nangangailangan, in the name of Jesus, ibinibigay ko yon. The point is, gusto ko i-stress ito, galing yon sa mga kapatid na nagpadala ng kanilang tulong para sa mga kapatiran na nangangailangan at maging sa mga hindi kapatiran, sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga security guards, sa mga gasoline boy, at sa iba pa, nabuhay ang malasakitan. Samantalang noon, bang pakialam ko? May mga nagmamalasakit pero hindi kasing dami ngayon. Yung sabi ko nga pagpunta ko rito, nakita ko ilang supot na lang natitira. The following day, may nagpadala. Ilang sako ng bigas na kinilo-kilo na naman, nilagay sa supot and ready na naman for distribution. At hindi lang yon, mga kapatid, maraming mga tao ang natutong magpasakop at sumunod sa batas. Noon, mas marami yata yung pasaway. Although hanggang ngayon, meron pa rin pasaway. Baka nakikita ko, ipinost pa Yung sinasaway at tama naman yung ini-impose na batas. Gagalit pa sa mga pulis, sa MMDA, sa mga sundalo. At yung iba nananakit pa. Meron akong nakita, sinampal yung pulis Sabi ko, pambihira ito. Pero konti lang sila. Ilan na lang nga yun Mas marami yung mga taong sumusunod ngayon sa batas at nagpapasakop. Hindi ba blessing yan? And according sa news, bumaba daw ang krimen ng more than 53%. Grabe, significant ito. More than 53%, according sa news, ang ibinaba ng crime rate. Purihin ng Diyos. Glory to God. No? And of course, finally, maraming mga tao
ang nagbibigay ngayon pagpapahalaga sa health condition at sa condition ng kapaligiran. Dati, ano ba pakialam ko sa health condition na yan? And ako personally, mga kapatid, I like to praise God. Dahil dito sa pandemic na ito, natuto ako na madisiplina ang aking sarili sa exercise, pagpapapawis. Noon, talaga naman, hindi na lang kumikibo si Mila, ang aking may bahay. Kasi overweight ako. Obese ako, mga kapatid. Noong mag-start ako ng last week ng February, ang weight ko po is 210 pounds. Can you imagine? 210 pounds. Heavyweight, sobra, obese. Pero dahil sa pandemic na ito, sa biyaya ng Panginoon, natulungan akong idisiplina ang aking sarili, bigyan ng pagpapalaga ang health condition. Kanina, bago ako pumunta dito sa church, nagtimbang ako. Alam niyo, timbang ko na lang, 184 pounds. So, ilan ang nawala? 24, 25 pounds, mga kapatid, for ng Panginoon. At ang talagang dapat na maging weight ko na lang. Hindi ko sinasabing magpatuloy itong pandemic na ito para ma-maintain ko yung discipline. I'm not saying that. What I'm saying is, pwedeng ma-reach ko yung goal dahil sa ginawa ng Panginoon through this pandemic na madisiplina ko ang aking sarili in relation sa health. At maraming mga tao rin, ang ganun din ang nangyari. Nakita ko, nag-improve yung health condition. At napansin nyo ba, maraming mga tao rin ang binigyan ng pagpapahalaga ang kalinisan, hindi lang sa katawan. Pansinin niyo yung face mask, social distancing, although may mga pasaway, marami ang sumusunod dito, gumagawa nito. Plus, halos wala. Kita nyo ngayon yung mga halaman, yung hangin, mukhang mas clean. Nakakahinga ng mas maayos ngayon yung mga halaman dahil nga sa nawala ng pollution. Huwag na yan dala nga nung virus na yan, naka-face mask kang marami, di ba? Noon, walang face mask, tapos makakakita ka kung dumura, kung saan-saan. May plema pa nga yun, gumaganon Yung iba sumisinga. Sa sasakyan, naninigarilyo. Paano naman yung driver, naninigarilyo rin. Minsan nga mga yung MMDA, kita mo na sa gilid, naninigarilyo. Minsan pati pulis yung iba. Pero ngayon, salamat. Kasi yung mga kapulisan, mas marami. Yung talagang, praise God sa inyo, mga pulis, mga sundalo. Talagang kayo, saludo kami sa inyo. Mga frontliners, mga doktor, mga nurses. Talagang pinakita nyo yung inyong pagmamalasakit. At yun nga, yung health condition, yung pagbibigay pagpapahalaga sa kapaligiran, kitang-kita ngayon. And so maging sa panahong ito, there are so many reasons, a lot of reasons, that we can thank the Lord for. And we should thank the Lord dahil sa epekto ng pagpuri sa Panginoon. Nabanggit ko minsan na dapat tayo ay nananalangin. Pero minsan sa panalangin, stress pa rin tayo Lalo pa kung hinihingi natin talagang pressing, yung talagang tingin natin, in need tayo, yung paglapit natin sa Panginoon. Talagang nanggagalaiti, humahagulgol, nanginginig pa minsan. And so may pagkakataon na sa prayer, na-stress tayo, pati itsura natin. Challenge, Pagka nagpe-pray ka, tignan mo mukha mo. Tapos, tignan mo ang difference dito. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, tignan mo itsura mo. Mas maganda ka pag nagpe-praise ka sa Panginoon. Mas gwapo ka.
Pag nagpe-pray ka, minsan ang mukha mo namimilipit eh. Although may mga mukha kahit di nagpipray, pilipit na. No? Kasi ang mukha nila nagre-reflect, no, nagpo-project, mga kapatid, nung nasa kalooban. Ang nasa kalooban, negative. Puspusin natin na mga positive things. Think of what is good, think of what is pure, think of what is lovely, think of what is noble. Sabi nga ni Paul sa Philippians 4 verse 8, if there is any excellence, think of all those things. So yung mukha, magpuproject ng positive. And by the way, mga kapatid, yung itsura, nakaka-impluensya sa nakakakita. Di ba, pag nakita mo, pagdating, nakasimangot, tapos parang lumulutang, parang nasa kawalan, di ba, nakaka-epekto. Pero pag kami dumating, kita nyo yung projection ng mukha. Kahit di nagsasalita, clear at nagpupuri sa Panginoon. Nakaka-impluensya, nakaka-encourage. Yung effect of praising God, mga kapatid, nakakagaan ang isip at damdamin. Kapag pinupuri natin ang Panginoon, sabi ko nga, tumingin kayo sa salamin, makikita nyo ang mukha nyo mas maluwang, mas magaan, kaysa doon sa ikaw ay humihingi. I'm not saying na huwag tayong humingi. Pero alam nyo, yung paghingi, pwede nating i-translate sa pagpapasalamat. Kasi sa Philippians 4, 6 and 7, ang sabi, huwag daw tayong magulumihanan sa kahit anumang bagay. Have no anxiety about anything, but in everything, sabi, by prayer, with thanksgiving. Dalawa yun. Panalangin na may pagpapasalamat. Hindi panalangin na puro pahingi. Di ba? May mga tao paglapit sa Diyos, may mga anak ang Diyos, paglapit sa Diyos sa panalangin, puro pahingi. Ang instruction with thanksgiving, nagsimula, Lord, kailangan ko nito, kailangan niya nito, pahingi noon, in Jesus' name, pahingi. Simula sa pahingi, nagtuloy sa pahingi, tinapos sa pahingi. Dapat may pagpapasalamat with thanksgiving. At ang result, pansinin nyo, and the peace of God, sa verse 7, Philippians 4, verse 7. And the peace of God that transcends human understanding will keep your hearts and your mind in Christ Jesus. Palilibutan daw kayo, will guard you, sabi. Igagarison kayo ng kapayapaan ng Diyos. And so, ang pagpuri sa Panginoon, mga kapatid, dapat ginagawa. For what reason? Dahil sa effect nito. Nakagagaan ng damdamin, nakatutulong magkaroon ng tamang isipan, and therefore, nakatutulong gumawa ng tamang aksyon, tamang gawa. Napaka-therapeutic ng pagpuri sa Diyos. Praising God, mga kapatid, is highly therapeutic. Also, nagdudulot, sabi ko nga, ng kaayusan, ng kilos at gawa. Ang sino mang nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, nabibigyan kasi ng tamang direksyon. Kapag ang inisip mo, problema mo, ang tendency, malungkot ka, mabagabag ka, pwedeng umabot yon sa pananakit sa kapwa at pananakit sa sarili mo sa iyong mga ginagawa. Pero pag nakita mo, oo, may problema ako. Pero may Diyos ako, may cambio na to eh. May Diyos ako na sa problema ko, tutulungan niya ako. Aayos ang isip mo, no? Purihin ang Panginoon. So pwede mong i-translate ang prayer into praise. Paano? Instead of saying, Lord, tulungan mo ako, isolve ang problema ko, okay? Pwede mong sabihin ganito, Panginoon, salamat po, kasi tutulungan mo ako na masolve ang problema ko. Panginoon, may problema ako sa asawa ko at mga anak ko.
Tulungan niyo po ako na ma-solve. Maganda yon. But better still, ganito. Panginoon, salamat po. Kasi sa problema ko sa mga anak ko at sa asawa ko, tutulungan mo ako. Iba na yon, kapatid. May pangangailangan kami sa finances, Panginoon. Dito sa panahong ito, ang asawa ko nawala ng trabaho, no work, no pay. Karaniwan ang dating, Panginoon, bigyan niyo po ng hanap buhay ang aking asawa, ng source of income. It's a good act, but better still ganito. I-translate natin into praise and thanksgiving. Panginoon, wala pong trabaho, alam niyo ang asawa ko. Pero salamat, bibigyan niyo kami ng source of income. Ipoprovide niyo ang aming mga pangangailangan. Ni-level up natin, mga kapatid, yung dating sa Panginoon at ang epekto sa atin ay mas maganda. Nagdudulot ng tamang gawa, ng tamang kilos. At nakaka-encourage sa ibang tao. Sabi ko nga, nakakahawa. So pag nagpupuri ka sa Panginoon, halimbawa, group prayer, no, sa church, if ever dumating na ulit that we will be allowed to meet face-to-face and to have a congregational worship. At sa prayer time, ang suggestion ko, yung ang marinig, na translate na yung hingi sa pasasalamat. Pag narinig yun ng katabi mo, mai-encourage, mahahawa siya. Yung imbis na nag-iiyak ka, dala ng hinihingi mo sa Panginoon, ituloy mo yung pag-iyak mo, hindi dahil sa hinihingi, kundi dahil sa pagpapasalamat. Yung sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ibigay mo, ipagkaloob mo ang aming pangangailangan. Di nag-uumiyak ka doon. Ituloy mo yung iyak, pero iba na sinasabi mo, Panginoon, salamat po kasi ibibigay mo yung aming mga pangangailangan. Isosolve mo yung aming mga problema. Mas maginhawa. At yung projection mo ngayon na naririnig ng katabi mo, na-encourage din sila. Nahahawa sila. And of course, praising God gives honor and glory to our God. Napi-please ang ating Diyos. Naluluwalhati siya. At pag naluwalhati ang Diyos, bine-bless niya tayo. Nakaka-bless sa God yung ipakita na tayo'y nagsasubmit sa pamagitan ng paghingi. Pero, tingin ko, mas nag-glorify ang God kung siya ay pinupuri at pinasasalamatan. Parang mga magulang, tayong mga magulang, di ba? Kung ang mga anak natin paglapit, hingi ng hingi, at minsan kung manghingi, kala mo may patago pa eh. At nagmamadali. Hindi ba sa sarili natin, mga magulang, all the responsibility natin yon. Pero parang may kurot. Pero paglapit sa atin ng mga anak natin na nagpapasalamat, at ina-acknowledge yung mga ginawa natin sa kanila. Ganun tayo eh. Yung praising, ina-acknowledge natin yung kabutihan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, we praise God because of His love, because of His faithfulness, because of His goodness, because of His kindness. Lalapit ka sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga magulang mo at sinasabi mo, Tay, Nay, salamat po sa inyong kabutihan, sa pagtataguhin niyo sa aming magkakapatid, sa talagang pagpapaaral niyo sa amin. Nako, ang mga magulang nabe-bless. And so, ginagawa nila, di ba binibless din nila yung mga anak nila? Same is true with our God. Kung ang ating lapit sa Diyos ay pasasalamat at papuri, ang epekto nito, nabe-bless ang ating Panginoon. And so, mga kapatid sa Panginoon, today, the best thing to do, higit sa pag-aalala, higit sa pagkatakot, higit sa pangamba, higit sa pagsasalita ng kung ano-ano, ang dapat, ang makita sa atin, ang marinig sa atin, ay papuri at pasasalamat sa Diyos.
Again, sabi ng ating text, praise the Lord now and forevermore. Praise the Lord from the rising of the sun until its setting. Purihin ang Diyos ngayon at magpawalang hanggan. Purihin ang Diyos mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa iyong paalala. Sa iyong turo, aming Panginoon, na ikaw ay patuloy na purihin, patuloy na luwalhatiin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahong napofocus ang aming kaisipan, lalo sa panahong ito na may pandemic, at sa mga bali-balita na kung ano-ano yung nangyayari sa iba't ibang lugar, sa ibang bahagi ng mundo. Sa Lebanon, sa Korea, sa Dubai, sa UAE, aming Panginoon. Yung mga balita ay nagbibigay takot at pangamba. Patawarin niyo kami kung mas napofocus kami sa mga negative, Father. At ngayon tulungan niyo kami na kung nangyayari man itong mga bagay na ito, ang aming isip ay matuon sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, at sa iyong kakayanan na i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan. Forgive us, Lord. At tulungan niyo kami na sa aming isip ay mamalagi mag-focus kami sa iyo kung ano ang nagawa mo na sa amin at kung ano pa ang kaya mong gawin sa bawat isa sa amin. Purihin ka aming Panginoon at ang mensahe ilagak nyo sa aming puso, sa aming isip. I-impress nyo ito malalim sa aming utak, sa aming kamalayan upang sa panahong ito hindi kami, Panginoon, makontrol ng takot, ng discouragement, at madala kami sa katapangan, kapayapaan, kagalakan, at sa patuloy na pagpuri sa iyo. Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Aming Diyos, aming Ama,
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iba't ibang kaparaanan na nakita namin ang iyong kabutihan ay nakarating sa amin, naranasan namin. Sa iba't ibang pagpapala naming natanggap, simula pa, Panginoon, nung magsimula ang pandemic na ito, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Nanatili, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pakikisama sa bawat isa. Salamat sapagkat sa mga nagkaroon ng karamdaman, pinagaling mo. Sa mga nagkaroon ng problema, binigyan mo ng kalutasan ang mga problema. Sa mga nangailangan ng provisions, Panginoon, mga relief goods, pagkain, naging good provider ka. Hindi ka nagkulang, aming Diyos. Maraming salamat po. At ngayon, idinadalangin ko, aming Ama, ang bawat kapatid sa kani-kanilang tahanan, kung saan man sila naroon ngayon. Abutin niyo ang bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon. Hinihiling ko na sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, ang kapayapaan, ang katiwasayan ng buhay, ang kaayusan ng pagsasama ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakasambahay, ang patuloy na mag-improve, na ma-develop aming Diyos. Dinadalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatid na sa kadahilan ng muling naging ECQ ang kondisyon, MECQ aming Diyos. Dalangin ko na yung mga nawala na naman ng trabaho, ng hanap buhay, ikaw, Panginoon, ang mag-provide sa kanila ng source of income, kung paano sila magkakaroon ng pagkakakitaan, gabayan niyo po sila. At yung mga may trabaho pa rin, Panginoon, sa kanilang pagpasok sa kanilang pinagtatrabahuhan, araw-araw, ingatan niyo po sila sa pagpasok hanggang sa makauwi na sila sa kanilang tahanan. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatiran na may mga kamag-anak na OFWs, Panginoon, saan man sila naroroong bansa. Ingatan niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man sila naroon, Panginoon, ang iyo pong pagkalinga, proteksyon, ang iyo pong ipagkaloob sa kanila, at yung mga pauwi sa kanilang tahan mula sa bansa na kanilang panggagalingan, makauwi sila ng payapa, ligtas sa kanilang tahanan. And Lord, ang aming church na ito ay patuloy niyo pong gamitin na daluyan ng iyong biyaya, daluyan ng iyong mayamang pagpapala. Hindi lang po sa mga members ng church, kundi dito sa community na ito, sa San Pedro, Panginoon, kung saan nakalagak, nakasituate ang aming church. Gamitin niyo kami sa aming mga kapaligiran, sa mga nangangailangan kung paano kami magiging channel ng iyong blessing. Use us, God. At salamat sa mga kapatid na ginagamit mo upang maging instrumento ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala. And so, Lord, i-dismiss mo kami ngayon ng iyong blessing. Igawad niyo sa amin ang iyong mayamang bendisyon at ang iyong mayamang pagpapala. Sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, saan man kayo naroon ngayon, ang bendisyon at pagpapala ng Diyos Ama ay sumainyong lahat. Patuloy niyong maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang patnubay, kaaliwan, gabay, proteksyon at kapangyarihan dulot ng banal na Espiritu ang siyang mararanasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
accepting day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Let's be more loving, Be more kind, as Jesus showed us the way of love. day by day. We grow more forgiving day by day. Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, into Jesus' day by day, into Jesus' Into Jesus' into Jesus' day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, where He leads me, where He leads me, I will follow. I will follow. Where He sends me, Where He sends me, I will go. day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, 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 day by day. God bless. Again, mga kapatid, good morning sa inyong lahat. Kamusta na po ba kayo? Tagal na tayo hindi nagkikita face to face. Dito lang tayo nagkikita sa ganitong way, no? Nami-miss ko na rin kayo, mga kapatid sa Panginoon. Anyway, paalala lang, mga kapatid, tayo ay hindi pa rin pwede mag-meet face to face. Hindi pa rin pwede magkaroon ng congregational worship dahil gusto nating maging ligtas tayo at hindi tayo maging kabahagi ng pagdami pa ng mga na-impluensyahan ng COVID-19 na ito. And so stay home, mga kapatid, enjoy your respective families, enjoyin nyo ang isa't isa. Ang inyong mga offerings at mga kaloob, mga love gift, ay pwede nyong dalhin dito sa church. Open ang ating church Monday hanggang Sunday. Dire-diretso yan. Narito, meron po tayong caretaker na nagbabantay dito sa ating church. Merong 2 boxes na nandito sa harap. Yung kayong mga gustong dalhin ang inyong mga love offerings o love gifts, pwede nyong dalhin dito at ihulog nyo doon sa 2 boxes natin. Or, meron pong ipopost na account number at name. Ayan po, kung nakikita nyo, account name, Elizabeth 5, Cherry Ann O. At yung account name, number. Sa RCBC, pwede nyo i-deposit ang inyong mga love gift and offerings. Kung sakali naman na meron kayong mga nakikita na mga nangangailangan, hindi nyo na kailangan dalhin dito yung offering nyo. Gamitin nyo dun sa mga nangangailangan at ibigay nyo sa kanila yung tulong in the name of Jesus. So, ganun ho ang ating policy ngayon. Ngayon, yung inyong mga tithes,
gusto nyong i-develop, i-deposit doon sa account na ipinroject at ito ho ay ipopost, nakapost ho ito sa Facebook, doon ho pwede nyo i-deposit yung inyong mga ikapo. And so again, mga kapatid sa Panginoon, stay home, enjoy your family, at kung lalabas kayo, don't forget, mga kapatid, don't ever forget, wear your face mask properly, mga kapatid. Takip ang ilong, takip ang bibig, at kung pwede, meron na rin kayong face shield para mas protektado. Yung paghuhugas ng kamay, proper washing, paglagay ng alcohol, paglinis ng alcohol, i-maintain nyo na po yan. Okay po? And enjoy each day of your life and continue to trust in the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Diyos. Thank you.